Na po. Magandang umaga sa iyo, Pilipinas. Ako ay nagtitinda pa rin ng sinigang at gaya ng sabi nila, ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Sir, Ice Facebook cream na yan. good. Ay, puta. O nga pala. Walang ganyan sa... Wala pa. Nakalimutan ko. Sorry. Putang ina, seryoso pala tayo dito sa Facebook. Facebook. Nagtitinda pa rin ng sinigang. Maganda audio natin. Maganda audio. Sige, go. Let's go, Gil. Go. Wait lang po, sir. Ice Naglalag cream pa yan ako. Ice cream good. Sabi ni Sean Kingston, nandito na ako. Ha, ha, ha. Yon. Mga galing ng TikTok yan, pinalipat ko sa Facebook. Mga galing ng TikTok, pinalipat ko sa Facebook. Zyren La Chica, natagalan ka yata, boss. Nauna muna ako sa TikTok. Nag-TikTok muna ako, nag-live muna ako sa TikTok bago ako pumunta sa Facebook. Para pinapatransfer ko kasi yung mga galing ng TikTok papuntang Facebook. Pinapatransfer ko yung mga galing ng TikTok papunta ng Facebook. Sige, go. Ice cream yummy. Sabi ni Ice Sean cream good. Kingston, walang ice cream dito, boss. Wala. Stars ang meron dito. Stars. Starry night. Paint you. Sabi ni Haroma, blue and Halimuyak, gray. boss, pwede daw magtanong. Sige. Walang tanong. Sana tinanong mo na diretso. Sige, go. Next question. Joshua. Joshua. Boss, kailangan pa bang makinig sa salita ng ibang tao kaysa sa sarili mong aminasyon sa buhay? Ano aminasyon? Aminasyon, ewan ko. Kailangan mo makinig sa sasabihin ng ibang tao. You have to listen. You have to watch people's actions as well. Kailangan mong makinig. Bakit? Kasi pag hindi ka nakikinig, brother, go. Pag hindi ka nakikinig, hindi mo makikita yung insights at saka yung I will say, yung inputs ng ibang mga tao. Kailangan mo makita yung kabuuang picture. Sa mas madalas na pagkakataon, yung paningin mo, baka bitin, baka kulang, o baka sobra. Kailangan mo makita yung input ng ibang tao. Malay mo, yung tao na nagsasalita, mas marami palang karanasan tungkol sa maraming bagay, lalo na dun sa specific na gusto mong malaman, kaysa sa'yo. Hindi lahat ng bagay alam mo. Parang ako, katulad sa akin, I rely to the old books, yung opinion ng mga unang tao. Kasi, pagka yung opinion ng mga unang tao, nakita ko, tapos, tsaka ako ngayon makakapag-formulate ng sarili kong opinion, makikita ko ngayon na kung yung kabuuang picture ng mga bagay na nangyayari. Wait lang. Ano nangyayari? Ano to, Pex? Dali lang ice cream yummy. Ice cream good. Nagbibigay pa ng instructions si Gail. Ice cream yummy. Sir, walang ice cream dito. Ano pala nangyari dito? Di dumating yung lalamove. Ha? Ayaw dumating. Tsaka di rin ako makapindot sa lalamove. Bakit? Di sana sinabi mo sa akin. Ito na nga, mamaya. Sabi ni ate, bukas na lang doon niya kukunin eh. Bukas. Okay. Okay lang. Sige. Bagong na lang yun. Sige, go. In case hindi niyo po alam, kami po ay tumatanggap na ng Lalamove. I-check niyo muna kung merong available bago kayo magpupunta rito. Tapos, send na muna ng GCash. Kasi merong mga iba na ang gusto, COD. COD. Tapos, pag pinadalhan mo, TY na. COD TY. Sige, next question. Ayan, may nagtanong dito, sir, ang NPA po ba talaga ang totoong latak ng lipunan? Hindi. Maraming latak ng lipunan. Marami. Hindi lang sige, NPA. Sige, that's one thing. Insurgency yan Diba? Pero more than NPA, napakaraming latak ng lipunan. Yun nga lang mga tamad na kapatid din yung hingi ng hingi sa inyo ng pera. Puta, latak ng lipunan yan Ano, pakinabang niya mga tao na yan? Diba? Ano pakinabang niya mga yan? Hingi lang na sa inyo ng hingi ng pera. Lalo yung mga kamag-anak na OFW, hingi ng pera. Kaano pakinabang niya mga tao na yan? Yung kapatid mo, naputang ng anak ng anak, diba? Tapos hingi sa'yo yung panggatas niya. Tapos, yung mga yun, latak na, yun talaga, legit, latak talaga ng lipunan. Diba? NPA, hindi nga halos na, alam mo yung wala silang damage. Pero yung mga kamag-anakan ninyong nakapaligid sa inyo, tignan nyo, yun ang nakaka-damage sa inyo. Yung NPA, nada-damage lang niya kung saan man sila nandun diba? Pero tignan niyo yung mga kamag-anak ninyong tamad. Yung mga hingi ng pera, yung mga nagtatrabaho nga sila, pero inuubos nila yung pera kasi inaasahan nila, may ibibigay ka sa kanila na yung kamay nila nakasundot sa bulsa mo, dapat pag bunot nila, may makukuha sila kasi pag wala silang nakuha, susumbatan ka nila, wala ka raw pakinabang, o sasabihin sa'yo na parang basura ka, o parang sasabihin pa sa'yo, may iba pa, wala ka raw utang na loob, ganun. Yung mga ganong klase, yun talaga, legit, latak talaga ng lipunan yun.
Mga ganong klase ng tao, yung mga ayaw magtrabaho. Ayaw ha, hindi natin pinag-uusapan yung walang kapasidad magtrabaho. Mga minor de edad, mga senior citizen, mga may sakit, may PWD. Yung mga ayaw magtrabaho, yan, latak talaga ng lipunan yan. Ay, sabi ko ito muna gamitin ninyo. Sige, next question. Okay, tanong naman po ito ni Jerry. Ice cream, Paano yummy. kung nag-aaral ka pa lang, namatay ka na, paano yung mga bagay na gusto mo? Wala na, namatay ka na, the end. Ano pa ba naman gusto mo sa mga bagay na gusto mo dun sa panahong namatay ka na? Wala ka na, the end. Kaya nga sabi ko sa inyo, sulitin nyo ang buhay eh. Diba? Sulitin nyo ang buhay. When I say sulitin nyo ang buhay, alam mo, ang ibig kong sabihin dun, you have to consider, ang sabi nga nila, memento mori. Remember, you must die. Sulitin mo ang buhay. Sulitin mo ang buhay. Ulitin ko, sulitin mo ang buhay. Pero hindi naman kasi lahat ng tao namamatay habang nag-aaral sila. Yeah. Hindi lahat ng tao namamatay habang nag-aaral sila. In case hindi nyo napapansin, ang poverty line natin, karamihan sa mga nasa poverty line, lampas ng 18 anyos. Nakita nyo yun? Lampas ng 18 anyos. Sige, next question. Ito. Paano binabak ito? Gusto kong makita yung mismo Facebook para malaman ko kung ilan ng viewers. Sabi ni Han sa bordo, late na kayo nakapag-live. Alam mo bakit? Kasi ice cream yummy. Saan yung TikTok Ice yan? cream good. Hindi. Nainuna muna namin mag-live sa TikTok. Para yung mga audience sa TikTok, mapupuntahin ko na Facebook. Sige, go. Next question. Ayan, tanong naman, sabi ni Jay Supan, Boss, may PM ako, kakasaka ba? Pisong bayanihan para sa kalamidad o sakuna? Papasa ko dyan. Papasa ko dyan. I'm sorry, papasa ko dyan. Kasi, kung ang gusto mo, spearhead ko yan. Ang dami ko nang ginagawa. 'Di ba? Kakasa ka ba? Hindi. Hindi ako kakasa, pasensya ka na. Hindi ko may spearhead yan. Unang-una, napakarami ko nang ginagawa. Pangalawa, hindi naman umuusad yan eh. 'Di ba? Kung gusto mo, pausadin mo muna. Marami nang gumagawa. O, tsaka ngayon ako jump into the bandwagon. Kasi meron akong Project 1M, 'di ba? Tapos yung Project 1M na yun, meron pang clothing line. Tapos may mga charity pa ako. Tapos may mga tinutulungan pa ako mga tao. Tapos gusto mo, isingit ko pa yan. Gusto mo, kumasa pa ako sa'yo. Hindi na. Hindi mo pa nga nasisimulan yan, Jay eh. Simulan mo muna. Pag nasimulan mo na, tutulungan kita. Pag nasimulan mo na, at marami ng mga tao ngayon na naka-bandwagon. Pero ikaw nga mismo, hindi mo masimulan. Gusto mo, ako mag-spearhead. Tapos iiwan mo ako sa ere. Hindi, papasa ko dyan. Sorry brother, papasa ko dyan. Sige, next question. Tanong po ni AG Ari Ertsua, taught mo sa ancient civilization na advanced mo ang mga tao before Ice Age but na-reset because of the Great Flood? Maraming nagsasabi niyang ganyang conspiracy theory. Merong mga nawalang technology talaga. Wala tayong duda doon, may mga nawalang technology. Parang katulad halimbawa nung sa Egypt, 'di ba? Yeah. Paano sila pumuputol ng granite noon tapos perfect 90 degrees? Hindi natin alam kung paano nila ginagawa 'yon. Pero mas advanced yung civilization natin ngayon. Walang mas advanced na civilization kaysa sa atin. Walang mas advanced na civilization kaysa sa atin. Ngayon tatanungin mo, paano mo nasabi, Chester, na walang mas advanced na civilization kaysa sa atin? Nakakapagpalipad tayo ng rocket ship in case hindi nyo napansin. Yeah. Tapos, meron tayo nito, in case hindi nyo napansin. Sila kailangan pa nila mano-mano. Yung means of communication nila. Mano-mano. Tayo, meron tayo cellphone, no? Wala naman sila cellphone noong unang panahon, eh. Wala silang means of communication na kasing bilis ng means of communication natin ngayon. Wala silang medical technology na katulad ng medical technology natin ngayon. Wala silang infrastructures na katulad ng infrastructures natin ngayon. Imagine nyo, yung tower ng yung sa Burj Khalifa at saka Burj Al Arab. Tapos ngayon parang na-trump na yata na isa pang parang tower na hindi ko alam kung saan nandun. Na meron na daw mas mataas pa kaysa doon. Ang tower, ang pinakamataas lang naman by far na gawa ng tao parang sa Egypt yata, yung mga tower ng yung mga pyramid ng Egypt, Yeah, di ba? pyramid. Pero other than those pyramids, ano pa? Tayo nakakapagpa-stack up tayo ng mga bato na technically tinunaw na bato, parang gano'n dating di ba? Parang powderized, tapos sila kapagaluin, ang tawag semento. Sila, ang ginagawa, hinihiwa yung mga malalaking bato. Tayo, pinapowderize natin ang bato. Tapos hahaluin, tapos magiging semento, tapos may stack up natin ng mataas na mataas na mataas na mataas. Mas advanced ang technology natin ngayon kung di nyo napansin. Nakakapagpadala pa tayo sa labas ng Nakakapagpadala tayo sa labas ng mundo. Hindi naman nila nagawa yun noong unang panahon eh. Now, wala tayong duda. Meron talagang ancient civilization na merong mga technology na advance para sa panahon nila. Na nawala. Wala na tayong idea kung paano nila ginagawa yung mga bagay na ginagawa nila dati. Diba? Pero ang bottom line nun, simple. Yung civilization natin ngayon, mas advanced kaysa sa kanila. Mas advanced. Bakit? Paano mas advanced? Kasi kung sakali man magkaroon ng Great Flood, kaya na natin ngayong umusad at kaya nating mag-restart. Kahit magkaroon pa ng Great Flood uli.
Meron na tayong mga malalaking barko ngayon in case hindi nyo napapansin. So yun ang sagot ko ron. Bakit mabilis, sir, yung pag-responde ng bansang Japan? Kunyari, nagkaroon ng sira sa daan, mabilis sila nila agad na maayos. Pero dito sa Pilipinas, taon nang inaabot. Siguro it will go to the micro level nung konsepto na sobrang importante kasi sa mga Hapon, ng kapwa Hapon nila. Sobrang importante sa kanila. Meron silang konsepto nga na kapag inventor ka, susuportahan ka ng kapwa mo Hapon eh. Kaya umuusad sa kanila iba-ibang klase ng invention eh. Oo, dami nga nilang invento eh. Tayo, mas inuuna kasi natin yung bulsa natin. Yun ang problema. Mas inuuna natin yung bulsa natin kaysa sa kapakinabangan ng kapwa-tao natin. Na meron din naman ganun sa kanila. Wala naman tayong duda ron. Meron din naman ganun sa kanila. Pero not as bad as we have. Natangina, nasira yung kalsada, puta, ibibiding pa kung sino mag-ano. Tapos ang pagbibidingan doon, puta, sila rin lang naman yun. Tapos ang mangyayari, pagkatapos ibiding, dahil nga binarat ng husto, murang materialis ang gagamitin. Tapos ito pa, mas worse, puta, binakbak yung kalsada. Sila mismo, yung local government, binakbak yung kalsada. Tapos inaabot ngayon ng putang inang kung ilan mang taon ng abutin para iayos yung kalsadang sila rin mismo yung bumakbak. Na hindi naman sira to start with. Hindi ko alam bakit ganun dito sa Pilipinas. Pero sa Japan, masira ang tulay, puta, tatlong araw hanggang isang linggo. Tapos na kagad yung tulay. Tulay yun, ha? May Tulay. sinkhole nga dun eh. May sinkhole. Naayos ka agad, wala pa isang linggo. Imagine mo yun. Ganun sila kabilis. Kasi hindi nila inuuna yung mga bulsa nila. Inuuna nila kapakinabangan ng kapwa-tao, kapwa-Japanese nila. Na sana kung ganun sana ang sistema sa atin dito sa Pilipinas, unahin mo muna kapwa-Pilipino mo. Tangina, kung makabili tayo ng Louis Vuitton, putang ina. Kahit peke, basta maka Louis Vuitton lang. Maka LV lang. Oo, 'di ba? Hindi man lang natin iniisip yung kapwa Pilipino natin. Nagbebenta rin naman ng bag yung kapwa Pilipino natin, 'di ba? Gumagawa ng craftsmanship na magaganda rin naman eh. Yung tignan mo, yung Marikina. Oo. Puta na, nakabalita ako sa Marikina, natatalo na raw ng mga galing ng Japan at galing ng Shein yung mga sapatos na galing ng Marikina. Oo. 'Di ba? Nakakabuisit. Hindi mo na natin unahin kapwa Pilipino natin. Kaya pag ako bumibili ng sapatos, bumibili ako diyan eh. Sa Marikina. Marikina talaga. Maliban na may magregalo sa akin ng sapatos. Siyempre, ibang usapan yun. Pero kung kailangan ko talagang bumili ng sapatos, bumibili talaga ako sa kapwa ko Pilipino. Na oo, sige, tinatangkili ko rin naman yung ibang lahi. Pero mas malamang ako na bumili sa kapwa Pilipino ko kaysa sa ibang lahi kung pag-uusap rin lang naman, parehas na quality. Yun, nasagot ko rin. Next question. Tanong ito galing kay... Nawala yung tanong. Pero may nagtanong dito, Sir Boss, nasaan po ba ang langit at lupa nung ginagawa pa lang ang sanlibutan? Nasaan ang langit at lupa? Nung ginagawa ang sanlibutan? Yung sanlibutan nga ang nasa langit at nasa lupa. Eh di nandito na ngayon yung langit at lupa. Nung ginagawa yung sanlibutan, magulo yung tanong, nasaan langit at lupa nung ginagawa ang sanlibutan? Magulo yung tanong. Yung langit, obvious naman, di ba? Nandyan na. Kasi yung mundo, nakalutang sa langit eh. Sa kawalan eh, di ba? Technically, langit yun eh, di ba? Oh, so nakalutang dun yung mundo. Nung ginagawa ngayon yung sanlibutan, o edi nakalutang dun sa langit yung mundo. Yun ang sagot ko ron. Ang gulo ng tanong na yun, ha? Tanong naman po ito galing... Parang, nasa ng sombrero nung wala pang sombrero? Tanginang yan. Kanina kami nagtanong, mabigat nga yung tanong niya, di ko nga lang nabasa, pero sobrang bigat ng tanong niya. Ready ka ba, sir? Ano? Sabi Teka. Na-stress ako. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream? Okay, sige. Ready na ako. Okay, ano? Yung question niya dun kanina, sir, medyo heavy. Sabi niya po, Good morning! kung namatay pa tayong langaw, lalangawin din ba? Hindi, uuurin. Tapos pag namatay yung uod, lalangawin. Amen. Yeah. Tangin mo, ice cream yummy. Ice cream good. Sige, next question. Okay, tanong po ito galing kay... Ayan. Mary Joy Villardo. Hello po Pilipinas, sumabay ka na watching po from Kuwait. Mag-live na po kayo, mabubuhay. Pagod na daw sila mga OFW. Nanonood, di pala question. Sorry po. OFW, ito. Para hindi kayo mapagod sa pagtatrabaho. In the first place, bago pa kayo umalis ng bansa, dapat you have to have the mindset, and this is just a suggestion, you have to have the mindset na ang dahilan kung bakit ka mag-abroad para kumuha ng puhunan. Yun dapat. At hindi yun puhunan sa negosyo. Puhunan yun para sa kinabukasan. Kinabukasan mo at ng anak mo, etc., etc., etc. Brother, good evening. Kamusta kayo? Balita. Oh, may bagong recruit, ha? Kasi ano? Okay. Kamusta?
Okay, so as I was saying, para hindi kayo masuya, para hindi kayo magsawa, you should have the mindset, and I may be wrong, you should have the mindset na kaya ka nag-abroad para sa puhunan. Ano ibig sabihin? Kaya ka nasusuya, kaya ka napapagod, kasi hindi mo makita yung produkto ng pinaghirapan mo. Hindi mo makita yung produkto ng pinaghirapan mo eh. Biro mo, ang tagal mo na dyan, pabalik-balik ka pa dyan, tapos pag uwi mo ng Pilipinas, balik na naman uli sa wala. Nakakapagod talaga pagka ganun. Biro mo, pagod ka na nga dyan, puyat ka dyan, kulang ka sa kain, kulang ka sa tulog, laging sugat ang kamay mo, laging durog ang kamay mo, tapos namamangit ka na dyan, lumalalim ang mata mo, tapos wala ka naman napapala, bukod sa ibinebenta mo lang yung sarili mo, yung mga taon mo, sa bansa ng banyaga, para lahat ng pera ipapamudmud mo lang sa pamilya mo at magkukunyari kang si Kuya Will. Maraming salamat, Kuya Will. 5,000, pautang ina mo. 5,000. Mapapansin mo, kung di nyo napapansin, brother, hello, kamusta ka? Hello po. Kung di nyo napapansin, mga OFW, kung di nyo napapansin laging yung mga umuutang sa inyo, bakit puro 5,000? Worse, 10,000. Sinasarado talaga nila ng ganun. Prove me wrong. Laging 5,000 ang utang nila, laging 10,000 ang utang nila. 5,000, 10,000. 5,000, 10,000. 5,000, pipili ka lang, 5,000, 10,000. Ba't kayo kalalaki? Tanong mo, paano ko nalaman? Paano? Ang dami kong kausap na OFW eh. Hutang, ina mo, 5,000, 10,000, 5,000, 10,000, 5,000, 10,000. O, tingnan mo, pakita ko sa inyo. Type yes, Pilipinas. Kung ganun sila umutang sa'yo, 5,000, 10,000. 5,000, 10,000. Type yes. Tama, papakita ko sa'yo. Type no kung hindi sila ganun. Tapos, sabihin mo yung dahilan kung bakit hindi sila ganun umutang sa'yo. Wala naman kasing OFW na hindi tinangkang utangan ng kahit sino eh. Walang OFW hindi tinangkang utangan ng kahit na sino. Okay. Abangan natin. Ayan, 10 stars. Ayan o, #relate, Brad. Kita mo? Angelito Lorin. Type yes lang type yes. Tapos no. Yan lang type yes, type no. O, binabasa ko ngayon. Inaantay ko ngayon OFW. Ito, watching from Mindanao ito eh. Wala pa masyado OFW nanonood sa akin. Ayan. Yes, tingnan mo? Espino. See? Espino Christian. Yes, Jesser Carcusia. The J. Yes. Tamo, nakita mo kung gaano karami yung inuutangan, tas exact figure pa. 5,000, 10,000. Laging ganun ang utang. Sa, tamo, ang haba ng listahan, nakita mo? See? Mga OFW, para hindi kayo mapagod sa pag-abroad ninyo, kasi tangina diretso nakakapagod talaga yan. Ang pinaka-worst na araw ng OFW, yung araw na naubos na lahat ng pera pag uwi niya ng Pilipinas, tas kailangan na naman niyang bumalik sa abroad. Worst na nga eh, di ba? Worst na yung nasa abroad sila. Kasi ang tagal nun, lalo na Middle East, puta OFW ka, tas Middle East, Saudi ka pa, putang ina mo, durug talaga katawan mo ron. Durugan talaga do, panahon pa ng Ramadan. Naku po, tangina ka. Durug ka talaga dyan, panahon pa ng Ramadan. Luto, ng hugas, ng linis. Putang ina mo, nakapapagod ka talaga dyan. Tapos, yala. Tangina, yala ka pa. Galit din yung ahang mo. Oo, diba? Tapos, pagka uwi mo ng Pilipinas, mafi malum. Mafi fulus. Wala ka nang maintindihan kasi wala ka ng pera. Tangina! Mafi malum, mafi fulus ka. Ayan o, tamo, Oman. Yes, 5K utang sa akin. I'm here in Jordan. Tamo. Tapos, alam mo, worse na ngayon nandun ka sa abroad eh. Pero mas worse pa yung umuwi ka ng Pilipinas, tapos bumalik ka uli sa wala. Ngayon, kailangan mo na naman bumalik sa abroad. Tangina, mas worse yun. Oh, my bags are packed. I'm ready to go. I'm standing here outside your door. Already I'm so lonesome I could die. Yung feeling na parang meron kang mini heart attack. Pag nakita mo yung bank account mo, kung may bank account ka, o nakita mo yung pitaka mo, halos wala ka ng pera. Tapos ngayon mag-a-apply ka na ngayon pa abroad. Tangin ang pinaka-worst niyan, halos wala ka ng pera. Tapos walang nagpapautang sa'yo para lang kahit 100 piso makapunta ka sa agency. Tangina. Tapos lahat ng mga pinautang mo, binlock ka na. Di ka binayaran, binlock ka na lang. Tapos, yung pamilya mo, na siyang dahilan kung ba't ka nag-abroad, sasabihin sa'yo, wala ka ng pera, di ba abroad ka? Totoo. Ganun ang mga bagsakan. Samantalang sa kanila napunta yung pera mo. Sila ang umubos ng pera mo. Sa tanong yan, ano? Tamo? Ayan o, tamo. Totoo, boss. Roda de los Santos.
utang. Bago ka na, binago ka na ng pera. Mayabang ka na. Ang worst niyan, magulang mo, wala kang utang na loob. Putang ina. Wihi! Wala kang utang na loob. Yun. Sobrang common yan. Mga OFW, para hindi kayo masuya sa pag-abroad ninyo, isang abroad lang. Amigin mo lahat ng pera. Wag. Ulitin ko, wag. Uulitin ko ulit. Wag kang magpapautang. Hindi utos ng Diyos magpautang. Hindi. Ang sabi, bigyan mo ang sayo'y humihingi. Huwag mong talikdan ang sayo'y umuutang. Huwag mo lang tatalikuran. Pero huwag ka magpapautang. Lalo na nandiyan ka sa abroad, hindi naman consistent ang pasok sa'yo ng pera eh. Pag umuwi ka ng Pilipinas, may dala ka na ngayon malaking pera, gamitin mo ngayon pera para magkaroon ka ng kinabukasan para sa pamilya mo. Pag tuloy-tuloy na yung ngayon yung pasok ng pera sa'yo, di mamigay ka ng pera, pag tuloy-tuloy na yung pasok ng pera sa'yo, hindi uubra yung puta, 2 taong ka dyan sa abroad, tapos pinamumudbud mo lang yung pera mo sa Pilipinas, tangina, back to zero ka na naman. Back to zero ka na naman pag uwi mo. Wala ka mali-mali, puta, akala mo ang binibenta mo dyan sa abroad, serbisyo mo, hindi, ang binibenta mo dyan, oras mo. Okay, 200. Oras mo ang binibenta mo dyan sa abroad. So yun, mga OFW, ingatan ninyo ang sarili nyo sa pag-abroad. Huwag nyo kakalimutan. Okay, sir. Ice cream, yummy. Oo nga. Ice cream, 200 good. sir. Ito, 200. Oh. Kanina itong 200, sa'yo? Yes, kuya. 260. Kahit walang rice? 220 yun. Wala rice pala. Ice cream, yummy. Ice cream, good. Mali na sukli si Gel. Ice cream, yummy. Kulang lang. Ice cream, good. Kulang lang. Sige, go. Sunod-sunod yung ano. Jomel Valoria. Idol, umiinom ba ng alak ang Panginoong Jesus? Yung banal na hapunan ba, bro? Anong ininom nila doon? Saro? Oo. Wala kasi akong mabasa na uminom si Kristo ng may alcohol. Yung bang ang tawag nakakalasing na alak. Wala akong mabasa nun sa Biblia. Nakakalasing na alak. Wala akong mabasa nun eh. Kasi tignan mo, katulad halimbawa nung nagmilagro siya, diba? Nung nagmilagro siya, Ay, yung kasal ba? oo, yung kasal, hindi ko alam kung anong klaseng alak yun. Pero ito sigurado ko, lasing na sila nun. Lasing na sila. Tapos tsaka ngayon nagmilagro si Kristo. Tapos pinainom sila ng masarap na alak. Pero hindi pa sapat yung pagkakalasing nila para hindi nila malasahan na masarap na alak yun. Kasi nalasahan nila masarap na alak eh. So hindi pa sapat yung pagkalasing nila para hindi na nila nalalasahan yung sinerve na alak sa kanila. Nabitin lang yung alak. Pero hindi pa sapat yung pagkalasing para hindi nila masalasahang masarap na alak. Therefore, yung i-convert ni Kristo na yun mula tubig papuntang alak, masarap na alak. Pero wala akong nabasang nalasing sila nung ininom nila yun. Wala akong nabasang nalasing sila. Hanap ka sa Biblia. Hanap ka. Wala akong nabasa sa Biblia. Brother, Nga po. Salamat, brother. pinabili lang ako. Maraming Tusa salamat. lang ako. Thank you, brother. Ingat ka, dahan-dahan. Ice cream yummy. Sorry. Ice cream yummy. Sorry ah. Akala ko bebesos. Kaya mo na pag nasira naman, babayaran ko naman to eh. Pwede naman eh. Okay, sige. Next question. Brother, ha? Ayan. Ito ko, ha? Ingat kayo, dahan-dahan ha. Huwag mo sa semplang uli ah. Hindi, siya na magawa nila. Okay, good. Kanina ako. Ice cream yummy. Ayan. May nagtatanong dito, Idol, pwede ka ba tumakbo sa politika? Hindi ako interesado sa politika. I'm sorry, pero hindi ako interesado. Marami nangungulit sa akin. Oo, ang dami. Share lang po ako, sir. Hihi ka? Okay, ako rin, hihi rin ako eh. Magano ka muna. Basa ka muna ng ano. Basa ka muna ng mga... Shoutout! Basahin mo. Shoutout kay ganito, tapos basahin mo yung pangalan. Hihi lang ako. Alright. Shoutout kay Angelito Lorin. Gamitin mo yung mic, syempre. Okay. Shoutout kay Elizabeth. Shoutout kay Marco. Shoutout kay Rick. Bakit yung shoutout mo tunog shut up? Shoutout, sir. Ah. Shoutout. Shoutout kay Rowan, kay Christopher, kay Ark, kay Raymar. Okay. So as I was saying,
Hindi ako interesado sa politika. Ipagpatawad nyo na Pilipinas. As much as marami kasi nangungulit sa akin eh. Yung iba gusto mag-sponsor talaga eh. As in, willing sila na gumastos ng malaking pera para tumakbo ako sa politika eh. So as much as maraming nangungulit sa akin na tumakbo sa politika, I am sorry. I will probably be one of your greatest politicians you will never have. You will never have. Ang isa sa mga dahilan kasi gusto ko na tong endeavor na to, nag-e-enjoy na ako sa pagiging, ang tawag, influencer. Nag-i-impluwensya ako ng kapwa-tao eh. Nag-e-enjoy na ako sa pagiging influencer. And I wouldn't want this to stop. Ito kasi ang problema eh. Kapag tumakbo ako sa politika, there is a possibility that everything that I will say should be within the boundary of political correctness. Hindi ko gugustuhin na lahat na lang ng kilos ko matyagan ng mga tao at pag nagkamali ako ng kilos sa paningin ninyo at tagmura ko halimbawa, biglang galit na kayong lahat sa akin kasi politiko ka, hindi ka dapat nagmumura. Naalala niyo yung nangyari kay Duterte, di ba? Ngayon, trouble ngayon sila Duterte. Nakikita ninyo kung ano nangyayari, Pilipinas. So, hindi ko gusto yung mapunta ako sa ganong posisyon. Maligaya na ako na ganito, nakakatulong sa kapwa-tao. I strongly suggest, tulungan nyo na lang ako na makatulong sa kapwa-tao. So, kung may konti kang, alam mo yun, kung may konti kang kakayanan, marunong kang mag-edit, marunong kang mag-videography, pwede kang pumunta rito, tulungan mo ako. Diba? Yun ang pwede mong gawin. Pwede kang tumulong sa akin dito na mismo sa lugar na to. Punta ka rito, malapit ka lang naman, within the area ka, picture mo ko ng konti. O, di ba? Tapos, pakinabangan mo yung picture. O, videoan mo kung ano man, di ba? Tapos, pakinabangan mo yung video, di ba? Para kumalat yung message ko. Ito, katulad ngayon, nagla-live ako. O, di ba? Chap-chapin mo yung mga video, kalat mo ngayon sa internet. O, di maraming tao natuto. At the end of the day, yung mga tao naman na natuto, hindi naman nila credit sa akin yan. Di ba? Ingrato ang mga tao. May natutunan ng mga tao galing sa akin. Tapos hindi na rin nila maalala kung kanino nila natutunan yun. At okay lang naman sa akin yun. Bakit? Nakatulong na ako sa kapwa-tao ko eh. Diba? Yun lang naman ang importante sa akin. Hindi na importante ako, yung mukha ko, ako, yung mukha ko, ako, yung mukha ko, ako, yung mukha ko, sikat ako. Hindi na importante sa akin yun. Masyado na ako matanda para sa ganyang bagay, Pilipinas. Ang gusto ko na lang makatulong sa kapwa-tao na hindi na importante kung maalala nyo pa yung tumulong sa inyo o hindi na. Kasi hindi liko ang Panginoon upang limutin ang inyong mga gawa na ginawa sa kanyang pangalan. Yun ang sigurado ko. Sigurado ko ron. Ang mga tao nakakalimot. Hindi na nga natin maalala kung anong buti ang ginawa lang lahat ng mga bayani natin in the past eh. Diba? Basta ang alam natin, merong ito ginawa ni Amorsolo. Ito ginawa ni Luna. Ito ginawa ni Rizal. Ito ginawa ni ganito, ginawa ni ganyan, ginawa ni ganito, ginawa ni ganyan. Pero ano specific nung mga dami ng mga ginawa nila mula nung nabuhay sila? Hindi na natin alam. Hindi na natin alam. Basta ang pinaka-bottom line sa akin, simple, nakakalimutan din tayo ng mga tao kapag wala na tayo. Pag hindi na nila tayo nakikita. And that includes me. Makakalimutan din ako ng mga tao. Pagkamatay ko, limot na ako ng mga tao. Pag hindi ko na kayang magsalita dahil na-stroke ako o na-aksidente ako, kung ano man na nangyari sa akin, hindi na ako maaalala ng mga tao. Pero, uulitin ko, hindi liko ang Panginoon upang limutin ang ating mga ginawa na ginawa sa kanyang pangalan. Yun ang pag-asa ko. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Pete Boss Jury. Good evening, Idol Chi. Totoo po ba na ang katalinuhan at malawak na pag-iisip halos parusa sa taong mayroon ito? Hello po, Ma'am Gail. Pwede nyo nang buksan yung dalawa pang ilaw kasi medyo madilim dito sa pwesto ko eh. Buksan nyo na yung dalawang ilaw. After all, malapit naman na tayong mag-end broadcast eh. Tangina. Ang hirap niyang tanong mo Hindi ko siya masagot na oo, hindi ko rin siya masagot na hindi. Kasi, ang sabi ni Solomon, sa karamihan ng nalalaman, sa karamihan ng karunungan, dumarating ang maraming kalumbayan. Sa karamihan ng karunungan, dumarating ang maraming kalumbayan. Lalo na pag nakikita mong yung mga nasa paligid mo, hindi nakikinig sa'yo. Tapos, alam mo na kung ano man yung daan na tinatahak nila, na alam mong hindi maganda magiging ending nun. Bakit? Kasi ang sabi rin ni Solomon, may mga daan na tila matuwid sa isang tao. Ngunit ang wakas niyaon ay mga landas ng kamatayan. Halimbawa, yung daan na pinapatahak ni Bugoy tungkol dun sa konsepto ng
ng ang sabi niya, ito, I will have to quote on this para hindi ko siya mabanatan personal kasi hindi ako interesado sa kanya personal. I will have to quote on the quotation na sinabi niya na walang sinabi si God na wag kang mag-asawa ng marami. Yung landas na binuksan niya dun sa konsepto na yun, tangina, delikado yan. Ang wakas niyan, dandas ng kamatayan. Isipin mo lang dito lang sa buhay na to na nagdami ka ngayon ng asawa dahil sa sinabi ni Bugoy, walang mababasan sinabi ni God yun. Diba? Nagdami ka ngayon ng asawa, dumami ngayon ng panganay mo. Putang ina, parang nagpalo ng maraming bato sa ulo mo. Think about it. Hindi pa natin pinag-uusapan dyan na nagdami ka ng asawa tapos ang daming bunganga ngayon na kailangan mo i-deal with. Bukod pa ron, ang dami ngayong bunganga na kailangan mong pakainin tapos nag-anak ka pa ng marami dun sa mga babae na yun. Imagine that. Think about it. Tapos hindi pa yon, naglabas ka ngayon ng mga tao sa mundo. Ang sabi ngayon ng Diyos, ang hindi nagkakandili ng sariling kanya, lalong masahol sa hindi sumasampalataya. Nahirapan ka. So hindi ka ngayon nakakapagsustento ng maayos. Hindi mo ngayon nakakandili ng maayos yung mga pinaggagawa mong mga tao. Dahil lang dun sa advice na sinabi ni Bugoy. Na ang sabi niya, walang sinabi si God na wag kang magparami ng asawa. Imagine that. Think about it. Diba? May mga daan na tila matuwid sa isang tao. Ngunit ang wakas niya ay mga landas ng kamatayan. Ano nga uli yung tanong? Kung yung kaalaman po ba is parang... Oo. I will say half-hearted ako. Kasi ang sabi ni Solomon, sa karamihan ng karunungan dumarating ang mga kalumbayan. Pero ang isa naman sa mga bagay na pinakamalalaking natutunan ko tungkol sa pagkakaroon ng karunungan, you are living vicariously through people that you have helped with your wisdom. Meron nga roong nasumpungan na isang pantas na dukha at iniligtas ng kanyang karunungan ang bayan, ngunit walang umalala sa kanya. Imagine mo yung konsepto na meron kang nailigtas na kapwa-tao sa pamamagitan ng karunungan na meron ka. Oo, hindi ka naalala ng tao na yun. Pero, achievement mo yun para sa sarili mo. Yun ngayon yung mga trophy ko. Yung dami ng mga kapwa-tao ko na natulungan ko, indirectly or directly, na baka meron silang narinig na galing sa akin na napakinabangan din sa buhay nila, tapos hindi na importante kung maalala mo pa ako o hindi. Kasi pagdating sa kabilang buhay, I will have so many trophies. I will be a rockstar. Sige, next question. Tingin tubig? Ito po, ito kanina pa ito fina-flood Christopher Peralta Castillo, Idol Chester, totoo ba si FLM? Hindi ko alam. Ano si FLM? Si, ano tawag ito? Francis Leo Marcos. Okay. Hindi ko alam. Norman Mangusin eh. Diba? Tapos na tayo dyan kay Norman Mangusin. Naka-move on na ang Pilipinas tungkol kay Norman Mangusin eh. Naka-move on na ang Pilipinas tungkol sa kanya eh. Nakulong, nakalaya, tapos na yung kaso. Pero at least naungkat ngayon na wala palang nakapangalan sa kanyang kahit na ano. Diba? So ngayon, kung ano man yung fina-flash niya ngayon na yaman, hindi mo ngayon alam kung kanya ba yun, o dami, o hindi kanya, pinapagamit lang sa kanya na kung sino mong politiko. Hindi mo alam. You never know. You'll never know. Pero ang bottom line nun, simple. Ang lumabas sa NBI, si Norman Mangusin siya. Hindi siya si Francis Leo Marcos. So, bahala na kayo ngayon. Pwede niya ipilit yun. Diba? As an alias, bakit? Hindi naman kasi illegal na gumamit ng alias eh. Hindi illegal na gumamit ng alias. Illegal lang kapag may ginawa kang illegal. Tungkol dun sa ginamit mong alias, pero hindi illegal na magkaroon ka ng alias. So kung yun man yung alias na kinabit niya sa sarili niya, as in alter ego, split personality, Francis Leo Marcos, hindi ko alam. Ang sasagot ko dun, hindi ko alam. Pero ang lumabas sa NBI, ang Francis Leo Marcos mo si Norman Mangusin. Kung sino man si Norman Mangusin sa tunay na buhay, hindi ko alam. Pero ang sigurado ko, ang daming peking tao sa social media. Sobrang daming peking tao sa social media. May mga personal pa nga akong kakilala, peking mga tao eh. Mga bilyonaryo kuno, milyonaryo kuno. Pero tangina, tad sila ng utang at sila mismo, deep down, pagka kayo na lang magkakausap, inaamin talaga nila, wala talaga silang pera. Tad sila ng utang at sobrang dami nilang utang sa bangko at sa mga pribadong tao.
So ako, I would rather sell sinigang in front of the barangay hall ng mahabang parang Angono Rizal mula alas 8 hanggang alas 3 ng madaling araw nang wala akong pinoproblema tungkol sa pagyayaman-yamanan at kailangan pang maging flashy-flashy at kailangan patunayan pa sa mga tao kung gaano ko kayaman na sobrang daming pera. Hindi na. Isipin mong mahirap ako, isipin mong mayaman ako, wala akong pakialam. Kasi at the end of the day, sino si Chester? Isang hindi importanteng tao na kapag may natutunan ka na sa kanya, maligaya na siya. Walang tatalo ron. Nothing beats that. Nothing beats humility. Walang tatalo sa kababaan mo. Yan ang sagot ko ron. Tanong po ito galing kay Ark Roldan Tumampil. Ay, isang ice cream yummy naman daw dyan sa room. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Tanga na, pinagitripan niyo ako. Yung mga galing ng TikTok yan eh. Si Ice Cream Yummy. Apo. Ayan, ang tanong po ni Ark Roldan Tumampil. Pahingay nga akong ilaw dito. Kuha nga kayo isang ilaw dito, lalapag ko lang dito sa harap ko. Kasi masyadong madilim nasa eh. May, gitna, ano eh. nasa Na, kunin mo dulo. yung, yan na lang, kahit ano dyan. Kahit ano dyan, kunin nyo na lang. Ito na lang, ito nasa gitna. Mas madali itong nasa gitna. Yan. Yan. Maganda yung ilaw na yan eh. Habaka ko lang yung Ice Cream Yummy na yan. Question, go. Sabi po ni Ark Roldan Tumampil. Hindi po, sir. Dito. Lagyan dito. Idol, good evening po. Hi, Ma'am Gil. Ano po masasabi mo sa issue ng OTTY? Yung kay, Kuya Renan. Kuya Renan. Oo. Although, nasagot ko na ng maraming ulit yan. Sige, sagutin ko ulit para sa'yo. Magkabilang panig yan. Ito, kung gusto ninyo, meron malaking possibility mag-viral ito. Magkabilang panig yan. Hindi nyo lang nakikita. Parehas silang may punto. Si Kuya Renan, he is sticking to legal side. Ano legal side? OT. Diba? Bayaran mo OT. Corporate ang pinag-uusapan natin. Corporate. Bayaran mo OT. Bakit? Yun ang nakasulat sa batas eh. Overtime diba? Wala tayong pag-uusap dun. Ngayon, yung kay Kuya Renan, legal. Yung kay Boss Parak, practical. Pagka katulad ni Boss Parak ang boss mo, na medyo maliit na negosyante pa, hindi pa kasi siya bilyonaryo, trilyonaryo, hindi ganun eh, di ba? Si Boss Parak, somewhere around millions yung pera. Somewhere around millions din yung worth ng negosyo, di ba? So alam mo yun, malapit ka sa may-ari mismo eh. Pag malapit ka sa may-ari, yung mga may-ari ng mga negosyo na yan, lalo na kapag maliit pa yung negosyo, naghahanap yan ng mga mapapagkatiwalaang mga tao eh. Di ba? So kung naghahanap sila ng mga mapapagkatiwalaang tao, naghahanap ngayon yan na maipopromote nila. Kung ano man ang posisyon, hindi ko alam. Pero kung yun ang basihan ni Boss Parak tungkol sa pagpopromote niya ng tao, yung OTY, kasi kung hindi nyo alam, si Boss Parak, meron siyang Parak clothing, tapos meron din siyang Parak parang rally yata sa kung saan man. So pumupunta siya sa iba't ibang mga lugar. Diba? So maaaring possibility, and I may be wrong, maaaring possibility, naghahanap siya ngayon ng mga tao na mapapagkatiwalaang mapapag-iwanan niya ng negosyo niya pag wala siya. Possibility lang yun ha. We're only talking about possibilities. Pero syempre, obviously, mga katulad ni Kuya Renan, sila yung nag-i-stick doon sa legal side. Ano ba legal side? Overtime. Babayaran mo. Walang masama ron sa magkabilang panig. Bakit? Kasi tignan mo yung punto ha. Sasabihin, masama ikaw yung ginagawa ni Kuya Boss Parak, hindi nagbabayad ng overtime. Baka hindi mo kasi alam. Managerial and above, hindi na entitled sa overtime pay. Hindi na entitled sa overtime pay yan. Meron silang ibang mga benefits in replacement sa overtime pay. Merong mga, alimbawa, tingnan mo, katulad alimbawa, vice president ng kumpanya. Yan ba yung overtime pay mo? CEO ng kumpanya, yan ba yung overtime pay mo? Diba? Hindi naman automatic na kapag ka-CEO ka ng kumpanya, ikaw na rin yung may-ari. May mga CEO na empleyado sila nung mga may-ari. Yeah. Tapos may board members. In case hindi nyo alam kung paano tumatakbo ang corporate, hindi automatic na kapag CEO ka, ikaw na rin yung may-ari. Hindi automatic yun. Hindi automatic. Yung iba nga, meron ng CEO, meron pang president eh. Doble. Yung president yung may-ari, may CEO siya in charge. May ganun eh. May mga ganung klase ng kumpanya. Ngayon, you have to understand na hindi lahat ng pagkakataon, yung overtime kailangan bayaran. Hindi lahat ng pagkakataon. Ngayon, siguro naiintindihan ko si Boss Parak doon. Pero baka kasi ang ibig niyang sabihin yung mga upper, hindi yung mga lower. Baka mali ako.
Baka ang ibig niya sabihin, hindi rin naman siya nagbabayad kahit lower. O baka, ang gusto niya, bigyan ng opportunity yung mga tao sa paligid niya. Pero you have to consider as well na hindi rin naman lahat ng tao ang gusto yumaman. May mga tao ang gusto makakuha lang ng sweldo. Makasurvive. Yun lang ang gusto nila eh. Maligaya sila na umuwi sa pamilya nila. Yun lang talaga gusto nila. Wala na sila ibang gusto. Yun lang talaga gusto nila. Wala namang masama ron eh. Walang masama ron. Yung mga ganun, babayaran mo talaga overtime pay yun. Pero yung mga taong matataas yung pangarap, then you have to check for loyalty of that person. Ngayon, wala kang choice. Bayaran mo pa rin ng overtime. Ganun kasimple ang konsepto eh. Simple lang naman yung konsepto eh. Nakadepende yan sa napagkasunduan ninyong dalawa. Nakadepende sa napagkasunduan. Yun ang simpleng konsepto ron. Kasi isipin mo itong konsepto ah. Halimbawa, katulong ka, stay in. Overtime? Talaga ba? Nakadepende sa klase ng trabaho. Hindi lahat ng trabaho binabayaran ng overtime pay. Hindi lahat ng trabaho. Lalo na kung naghahangad ka talaga ng mga matataas na promotion. Kasi naaalala ko yung panahon, hindi ko makakalimutan. Ako, empleyado rin ako sa mahabang panahon eh. Hindi mo ako kayang pasubalian dyan eh. Nag-OTY ako eh. Ako ng mga panahon na yun. Pero that's me. Ako mismo, prerogative ko, na ako mismo nag-overtime ako TY. Ako yun. Hindi naman lahat ng tao katulad ko eh. May mga tao, may anak, may asawa. Kailangan mo talagang bayaran yung mga yun. Lalo na kung nagigipit yung pamilya nila, tas 3 anak, 4 ang anak, 5 ang anak, 6 ang anak, ba't bayaran mo overtime nun? Otherwise, huwag mo nang pagtrabahuhin ng sobra sa 8 oras, pauwiin mo na. Ganun kasimple yung konsepto. Simple lang naman ang konsepto eh. Pero tiyan mo, corporate tayo, corporate, kung gusto mo ma-promote, kailangan nakikita ka nila dun palagi. Importante ang presence. Kasi your presence is one of your credibilities as well. Oo nga, sige, andun na tayo. 'Di ba? Andun ka lagi, present ka, 8 oras ka. 'Di ba? Pero hindi ka ngayon matuto ng iba pang mga bagay bukod dun sa mga bagay na ginagawa mo kasi hindi mo pinag-aaralan yung ibang mga bagay na yun kasi wala kang oras within that 8 hours. Ngayon, dun ngayon papasok ang OTY. Kung gusto mong matuto ng ibang trabaho, bukod dun sa trabaho mo para ma-promote ka ngayon, halimbawa, boss, ano ba trabaho ng supervisor? Alam nga naman, tanong mo sa kanya yun dun sa oras ng working hours mo. Diba? Tatanong mo sa kanya yun. Either bago ka pumasok, bago ka mag-clock in o pagkatapos mo mag-clock out. Ngayon, tuturuan ka ngayon nung supervisor na yun. Na sige, pwede niyang gawin yun within working hours. Pero kailangan mong gawin yung kailangan mong gawin. Pag nabitin ng oras mo, yari ka ngayon sa supervisor mo, lalo kang hindi mapopromote. So kung ako yung katulad nun, naalala ko kasi yung panahon na nag-OTY ako. Tapos nung mga panahon nag-OTY ako, na-promote ako. Kasi wala pa silang lahat, nandun na ako. Wala na silang lahat, nandun pa ako. Na-promote ako eh. Gumana eh. Bakit? Kasi yung panahon na hindi na ako nagtatrabaho, hindi ko na ginagawa yung trabaho ko hindi ko pa ginagawa yung trabaho ko at hindi ko na ginagawa yung trabaho ko kasi tapos na ako dun sa magkabilang panig, yung bago pumasok at saka pagkatapos ng trabaho, yung magkabilang panig na yun, nilalaan ko sa pakikipagkwentuhan sa mga boss ko. Tapos natututo ako ng mga bagong bagay na hindi ko na ginagawa yung ginagawa ko outside that working hours Natututo ako ng bagong bagay pagkatapos kong magtrabaho. Natututo ako mga bagong bagay bago pa ako magtrabaho. So ngayon, pinromote ako ng mga boss ko. Kasi nag-apply din naman ako for promotion at lagi nila ako nakikita. Present ako palagi. Yun ang sagot ko ron. Hindi nyo lang kasi nakikita yung benefit nun eh. Kasi ito, isipin nyo yung konsepto Isipin nyo yung konsepto. Always, at all times, be practical. Ano ba practical? Meron bang opening dyan sa kumpanya o wala? Pag wala, wag ka mag-OTY. Pag may opening, baka yung OTY ang daan mo papunta sa promotion. Kasi makakatropa mo yung boss mo dun sa mga oras na hindi ka pa nagtatrabaho at hindi ka na nagtatrabaho. Yun ang sagot ko ron. Practical Practical, Pero, uulitin ko, hindi ka dapat pilitin ng kahit na sino. Dapat, ikaw mismo, yung sa sarili mo, ang nag-volunteer at nagpresenta ng OTY na yun. Na pwede kang pakiusapan, na pumayag ka rin at the same time, pero walang pwedeng mamilit sa'yo na magtrabaho ng higit kaysa sa 8 oras. Yun ang sagot ko ron. Palobat na ako? Ako? Palobat na? Okay. Sayang naman. 15. 2:58 na rin. Sige. Di questions pa. Ilang minuto na? Pilipinas nagme-make sense ba? Type yes nga ako natuto kayo ng bago. Type yes ko natuto kayo ng bago. Kasi alam mo, yung dalawang bagay na yan, hindi dinidiscuss na masyado ng Hindi dinidiscuss masyado ng ibang mga nag-discuss ng tungkol dyan sa OTY na yan Hindi dinidiscuss. Ang ginawa nila, pumili lang sila ng isang side. Hindi, tama si Parak. Sa kabila naman, hindi, tama si Renan. Hindi nyo tinignan yung magkabilang side may punto. Hindi tinignan magkabilang side yung may punto. Ano ka? Kabilang side yun. Dito kay Renan, tama, mababayaran ka talaga, OT. Tama, nasa batas yun Dito naman kay Parak, mapopromote ka naman.
See? Nakita niyo magkabilang panig? Merong possibility ma-promote ka talaga dito. Dito, kikwentahan mo ng kikwentahan ng overtime ang boss mo, mahihirapan ka ma-promote diyan, kinikwentahan mo boss mo. Dito naman sa kabila na to, hindi ka naman mababayaran ng overtime. Yun ngayon yung disadvantages ng dalawa. 'Di ba? Pero ang advantage naman dalawa, eto mababayaran ka na mababayaran ng overtime. Yung kabila naman, possibly ma-promote ka. Yun naman ang advantage ng magkabila. See? Hindi tinitignan ng mga influencers yung magkabilang panig nung dalawang side na yun eh. Basta na lang sila pumanig na hindi sa bagay, si Parakting kasi sumablay doon sa inatake niya si Renan. Sumablay siya ron eh. Ang sabi niya, ingrato daw si Renan eh. Yung mga katulad daw ni Renan, ungrateful. I don't think so. Palagay ko hindi naman ungrateful si Ren. Alam mo, totoo, ito diretso Dagdag ko lang to maisingit ko na lang to, maidugtong ko na lang to. Kasi magandang punto rin ito na hindi naman kasi lahat ng tao gustong umusad ang buhay nila. May mga tao ang gusto sumweldo, umuwi, tapos masaya sila sa pamilya nila. Yun lang gusto nila. Sumweldo, umuwi, masaya sila sa pamilya nila. Mandatory ba promotion? Hindi. Mandatory ba ang pagyaman? Hindi rin. May mga tao gusto lang talagang kumita ng pera doon sa trabaho nila, tapos umuwi na sa pamilya nila, tapos the end Doon na rin sila mamamatay sa ganong sistema at masaya sila ron. At wala naman ako nakikitang mali ron. I don't think ingrato yung empleyadong ganong klase. Ang palagay ko, yung mga ganong klase ng employer, palagay ko ikaw dapat yung maging grateful sa mga tao pag nag-OTY. Yun ang palagay ko. Employer ka, tao ba nag-OTY, magpasalamat ka. Hindi lahat ng tao willing gawin yan. Yun ang palagay ko ron. I don't think na ingrato si Kuya Ren. Nasa legal lang si Kuya Renan. Gusto niyang mabayaran. Bakit? Tangina, corporate. Kung hindi nyo alam, corporate ang pinanggalingan niya ni Kuya Renan. Call center ang pinanggalingan niya. Galing din ako sa call center at alam ko, tangina, kung gaano kakupal ang mga boss sa call center. Tangina, miserable ang buhay sa call center. In case hindi nyo lang alam. Yun ang dahilan kung ba't gusto niyang mabayaran. Bakit? Kasi, tangina, kupal dyan Diretsahan lang tayo. Alam naman ni Renan yun kung gaano kakupal sa call center Kaya naiintindihan ko yung konsepto niya, gusto niya mabayaran. Nakukupalan na rin lang naman ako sa'yo, might as well makuha ko na yung pera mo. Ganon yung konsepto. Next question. Ito, sir. For last na ba kasi? Yeah, go. Last question daw, sabi ni Gil. Yeah. Tanong po ni Elizabeth, Sir, para sa'yo po, ano ang personal name ng Ama ng Panginoong Jesus? Alam mo, ganito. Hindi kasi pang last question yan Bakit? Kasi pag sinagot ko, tapos na. Hindi pang last question yan. Wait lang, hanap ako na medyo maganda. Hindi, ganito. Sasagutin ko yan. Sasagutin ko. Pero hindi pang last question. Kuha ka na isa pa. Okay po. Ang nakasulat sa Bibliang Ebreo, galing yan sa Tetragrammaton na 4 na letra. Yung YHWH na binabasa mula kanan pa kaliwa. Parehas sila ng pagsusulat ng ng Arabic. Parehas sila ng pagsusulat ng Arabic. Na in case hindi nyo alam, ang Quran at ang Bibliang Ebreo, yung Pentateuco na nanggaling sa Torah, ang pagkakasulat mula kanan pa kaliwa. Ganon din ang Quran. Ang Quran na sinulat mula kanan pa kaliwa. In case hindi nyo alam. So at least dagdag knowledge na rin ito sa inyo. Ngayon, sa Bibliang Ebreo, nung isinulat ni Moises yung Torah, ang nakasulat doon, YHWH. Ngayon, kung papaano binabasa yon, hindi ko na alam. Hindi ko alam. Kasi, there was a time in the past, lalo na pagdating sa alphabet ng mga Ebreo, ito na-research ko lang, maaaring mali ako, pero na-research ko ito na wala daw vowels ang mga letra ng Ebreo. Wala daw vowels. So, kung walang vowels, yung YHWH na pangalan ng Diyos, hindi na nila... Tandali, dito muna sa akin yung attention. Wala akong makausap Wala akong matang makita Lahat nakatingin dun Hindi na nila pronounce kasi yung mismong pronunciation na wala. Ang dahilan kung bakit nawala, kasi kung naaalala nyo, nasa 10 utos, ang nakasulat sa 10 utos, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuduhan. Sapagkat hindi aariin ng Panginoon na walang sala ang sino mong bumanggit sa kanyang pangalan sa walang kabuluhan.
Ngayon, common nandun yun sa 10 utos, yung 10 utos, very strict ang mga Ebreo, ang mga Hudyo tungkol sa 10 utos, ang mga Ebreo in general. Yung pinagbigyan mismo ng 10 utos. Bakit? Kasi, pagka nilabag ng kahit sino sa kanila, yung isa ron sa 10 utos, babatuhin sila hanggang mamatay. Papatayin sila in general. Papatayin sila in general. Common natatakot sila dun sa ganong konsepto, na pag nalabag nila yun at nabanggit nila yung pangalan ng Diyos, sa walang kabuluhan, papatayin sila. Yung mismong pronunciation kung paano binabanggit yung pangalan ng Diyos na wala overtime. Na wala. Hindi na natin alam kung paano binabanggit yung YHWH na yun. So kung nawala, ngayon, ang meron na lang tayo yung 4 na letra na tetragrammaton. Kaya tinawag na tetra, ibig sabihin 4 eh. So tetragrammaton na YHWH. Yun yung nakasulat dun sa libro na yun. Pag sa sa Quran naman, ang pinagbasihan mo, yung salitang Allah, yun mismo ang pangalan. Pero pag tinranslate mo kasi yung salitang Allah, it directly translates to the word God. So yung salitang God, yun mismo pangalan ng Diyos. Allah na. In case hindi nyo alam, pag yung Biblia ninyo, ang translation Arabic. Biblia mismo ang translation nyo Arabic. Yung nakasulat doon na God, nakasulat Allah. So sa mga hindi nag-aaral ng Quran, at least may konti na kayong alam. Sa mga hindi rin nag-aaral ng Biblia, at least may konti na kayong alam. Natuto kayo ng kapiraso. Yun. Yun yung base sa research ko. Meron ka ba bang isa pang question? O maganda na yun? Ito medyo mabigat yung problema niya. Piling ko, sige. Sige, makatulong tayo dyan. After all, makatulong lang naman ang target nito eh. Hindi naman to kumita ng pera eh. Sige, go. Let's go. Francis Saclan Fortunado. Wala na akong tubig. Taka, umiinom ako sa basong walang tubig. Tanong niya po, Idol Chess and Ma'am Gail, can you give me a... Dali, paraanin muna natin sandali yung mga tunog ng mga tricycle na burot-rot. Ayan. Sabi ni Francis Saclan Fortunado, Idol Chess and Ma'am Gail, can you give me wisdom and motivation from failure from the past? I work so hard para makaipon, but people around me is need to provide until I lost them. I got anxiety, di na sila nakikinig sa'yo. I have speech problem po kasi, then I cannot express purely my ideas. Gusto ko nga ulitin para namnamin yung sinabi niya. Meron akong konting mga bagay na naintindihan, pero hindi ko masyadong nanamnam ng buo eh. Sige, go. Idol Chess and Ma'am Gail, can you give me wisdom and motivation from failure from past year? I work so hard para makaipon, but people around me is need to provide until I lost them. I got anxiety. Okay. Sige. I got anxiety then, di na sila nakikinig sa'yo. I have speech problem po, then I cannot express purely my ideas. Ano hinihingi? Advice? Advice and motivation. Wisdom and motivation from failure niya daw. Hindi ko kasi alam kung sino sino yung tinutukoy niya. Meron bang sinabi kung anak ba to, asawa o... Work so hard, people around me, nakapaligid daw sa kanya. People around... Stay away from them. So, muna diretso, stay away from them. Kasi alam mo na, na-damage ka ng mga tao na yan eh. Tapos nandun ka pa rin sa paligid nila eh. Kinuha nila yung pera mo eh. Diba? Hindi bali sana kung anak mo yan, ayos lang. Kung asawa mo yan, medyo tagilid. Kung anak mo, ayos lang. Ulitin ko kung anak mo, ayos lang. Kung asawa mo yan, medyo tagilid. Pero ang worst yan, magulang mo, pinsan mo, kapatid mo, mga nakadikit sa'yo, mga kaibigan mo. Yan ang worst. Kasi mga taong walang karapatan sa pera mo yan. Maliban na lang, tumanda sila. Maliban na lang, PWD sila. Maliban na lang, may sakit sila. Pero wala naman silang kahit anong diferensya, sa ayaw nila magtrabaho, tas hinihingi nila yung pera mo, tas nagtatrabaho sila, pero inuubos nila yung pera nila, tas umaasa sila magbibigay ka ng pera. Stay away from them. Alam mo, simple lang naman yung konsepto eh, diba? Unahin mo muna sarili mo. Mahalin mo muna kasi yung sarili mo. Masyado nyo kasing mahal na mahal yung kung sino-sino sa paligid nyo, hindi nyo inuuna sarili nyo eh. Mahalin nyo muna sarili nyo. Ngayon, tanong mo, Chester, bakit utos ba ng Diyos yan? Oo, utos ng Diyos yan.
Ano unang utos? Ang unang utos, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, buong puso mo, buong lakas mo, buong pag-iisip mo. Pangalawang utos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yung pag-ibig mo sa sarili mo, ang pagtutularan mo ng pag-ibig mo sa kapwa-tao mo. So, unahin mo munang mahalin yung sarili mo. Alam mo, hindi ka dapat namumudmud ng pera sa mga taong tamad. Alam mo, hindi ka dapat namimigay ng pera sa mga taong bulagsak sa pera. Inuubos nila yung pera nila, tapos manghihingi sa'yo pagkatapos. Unahin mo muna ang sarili mo. Unahin mo muna ang sarili mo. Kasi tignan mo, what other options do you have? Maliban na lang, anak mo pinag-uusapan. Pero asawa mo ayaw magtrabaho. Maliban na lang siguro kung ikaw yung lalaki, babae, wala, entitled ng babae sa pinaghanap buhayan mo eh. Pero kung lalaki ayaw magtrabaho, diba? Tapos magulang mo ayaw magtrabaho. Tapos wala silang inipon para sa sarili nila. Tapos mga kapatid mo, inaasa na lang sa'yo, pati mga pabangkin mo. Tangina, fuck them all. Diretsahan, fuck them all. Lahat na lang umaasa sa'yo? Tangina, lahat na lang umaasa sa'yo? Anong klaseng kaululan yan? Anong klaseng kaululan na putang ina? Lahat naman tayo pwedeng maghanap buhay. Bakit hindi tayo maghanap buhay lahat? Bakit kailangan yung humingi ng pinaghirapan ko? Ba't nyo kailangan kainin yung pera na pinaghirapan ko galing sa sarili kong oras, galing sa sarili kong buhay? Kasi in case hindi nyo alam, pag naghahanap buhay ka at ang gamit mong pagtrabaho oras mo, ang ibig sabihin yan, ibinebenta mo, patsi-patsi, parte-parte ng buhay mo. Ba't kailangan yung kainin yung buhay ko? That's the how I see it. Yun ang dahilan kung bakit napapansin nyo, di ba? Hindi ako nagpapalibre sa inyo. Pansin nyo, hindi nagpapalibre sa inyo. Yung pinaghanap buhayan nyo, sa inyo lang yan. Bakit? Hindi ko kakainin yung pinaghanap buhayan ninyo na ang ibinenta nyo sa akin oras ng buhay nyo. Nakakadiri yun para sa akin bilang tao na kumakain ako ng buhay ng kapwa-tao ko. Kung ibinigay mo sa akin, tatanggapin ko yan buong puso. Pero ako mismo, blatantly asking you for money, blatantly asking you na ilibre mo naman ako, fuck no! Hindi ko gagawin yan kahit kanino at hindi ako nanghihingi ng libre. Hindi. Kaya ako makikita ninyo, di nyo napapansin, influencer na nga ako, nagbabayad pa ako ng serbisyo ng kapwa-tao ko eh. Pwede namang ipopromote na lang kita. Pwede naman yun eh, di ba? Pwede yun. Popromote na lang kita. Pwede yun. Mangingi akong pagkain, popromote na lang kita. Mangingi akong ganito, popromote na lang kita. Mangingi ako ng ganyan, popromote na lang kita. Tinatanggap ko lang yun sa mga kapwa ko negosyante. O sa mga tao na nakapakinabang na sa akin ng marami in the past. Pero ikaw, hindi kita kilala, empleyado ka, tapos manghihingi ako ng kahit na ano sa'yo, tapos shoutout kita kapalit nun, fuck no! Hindi ako manghihingi sa'yo ng kahit na ano, maliban na lang siguro, nauna ka na nakinabang sa akin sa mahabang panahon. Parang katulad nung panghihingi ko nung nakaraan nung Project 1M na logo, na hindi ko hiningi yun dun sa mga putang inang mga, anong tawag dito, graphic artist. Akala nila sa kanila ko hiningi. Hindi, hiningi ko sa mga fans ko yun, mga ulul. Hindi kayo may-ari ng salitang logo. Mga burat. Tangina to mga graphic artist na to, nasingit para tuloy yung mga lintik eh. Akala nila sila may-ari ng salitang logo. Ulul ang puta. Akala naman nila sila yung kausap ko na hinihingan ko ng libreng logo. Ang hinihingan ko ng logo, hindi libre yun. Yun yung lahat ng mga taong nakausap ko in the past na nakapakinabang na sa akin ng marami sa mga bagay na ibinigay ko ng libre, na mga bagay na binili ko na laman ng utak ko. Binili ko yon, in case hindi nyo alam, kung di nyo napapansin, yung taba ng utak na meron sa akin, binili ko yan at hindi biro ang presyo para magkaroon ako ng ganitong taba ng utak. Binili ko yan, hindi lang ng pera ko, kundi ng buhay ko ang kapalit. Mga bugok ang putang ina mga ano ito, nabaling tuloy sa kanila, ulo ng puta. Pero alam mo, simple ang konsepto eh. Simple ang konsepto. Unahin mo muna ang sarili mo. Bakit? Kasi yung mga lintang nakapaligid sa'yo, wala silang pakialam sa'yo kung hindi mo napapansin. Ngayon may anxiety ka, ngayon traumatized ka, ngayon magtrabaho. Pero tignan mo, wala pa rin silang pakialam sa'yo. Kasi ang interest lang nila sa'yo, yung pera mo kung di mo napapansin, yung mga yan, yung mga klase ng mga linta na putang inapipiliti nilang lintain ka ng gusto, sisipsipin ang dugo mo hanggang matuyo ka ng gusto, tapos itatapo ka na parang basura pagkatapos. Maraming ganyan ng mga OFW, tinatapon ng mga pamilya nila na parang basura. Pagkatapos pakinabangan nung mag-abroad sila. Pag uwi ng Pilipinas, balik sila sa wala. Tapos tinatapon silang parang kala mo mga tangina, parang mga basahan na lang eh.
Gamit na tong basahan na to. Marumi na to. Tapon na to. Ganun ang tingin sa mga OFW pag umuwi ka ng Pilipinas as wala kang pera. Gamit na basahan. Pilipinas, ingatan ninyo yung sarili nyo sa mga linta. Napakarami niyang mga ulul na mga ganyang klase ng tao. Pilipinas, ingatan ninyo yung sarili nyo sa mga linta. Pag ang tao, wala pa naman senior citizen, hindi PWD, lampas na minor de edad, walang sakit, walang diferensya katawan, papagtrabahuhin mo yung mga ulul na yan. Pabayaan mo sila malunod. Ulitin ko, pabayaan mo sila malunod. Kung nalulunod sila sa buhay, pabayaan mo sila. Bayaan mo sila. At the end of the day, kahit magkano pa bigay mo dyan sa mga ulul na yan, araw-araw silang nalulunod. Kahit magkano ibigay mo dyan sa mga ulul na yan, hindi pa rin sasapat sa kanila hanggang maubos ka. Kahit milyon ay ibigay mo dyan sa mga putang inang yan, hindi pa rin sasapat. Tiyan mo, pakita ko sa inyo, OFW, kausap kita ngayon. Kausapin muna kita, OFW. Hindi nyo napansin, 2 taong ka dyan sa Middle East, lalo na sa mga ex-abroad na, 2 taong ka na sa Middle East, putang ina mo, hindi pa rin matapos yung pangangailangan ng pamilya mo, hindi pa rin matapos yung mga putang inang emergency, hindi pa rin matapos yung mga putang inang may pangangailangan, hindi pa rin matapos yung mga putang inang sobrang mamahal na putang inang pagkain, hindi ba tayo magkaintindihan? Yung mga putang inang birthday na mga pamangkin nyo, yung mga birthday na mga pinsan ninyo, hindi tayo magkaintindihan eh. Takin na nasa Pilipinas kayo, hindi nyo ba naaalala na nagkakasya nga tayo rito kung magkano man yung kinikita nyo rito sa Pilipinas dati? Gumagawa ka lang ng basahan, kumikita ka 200, 300 isang araw, kumakasya naman eh. Bakit nung nag-abroad ka, 20 mil na sweldo mo, hindi pa rin kasya? Tang ina. Hindi na pangangailangan yan, nagsusustento ka na sa kapritsyo ng mga putang ina. Nagsusustento ka na sa kapritsyo ng mga putang ina. Sustentoan mo na sustentoan. Tignan mo, pag uwi mo ng Pilipinas, balik ka na naman uli sa wala. Babalik ka uli sa wala. Tapos ikaw yung magmumukhang gago. Tapos ikaw yung ngunguyain ng sarili mong pamilya. Tapos idudura ka sa kalsada na parang, tangina, parang hinuyakan chewing gum. Basura ka. Pagkatapos kunin yung katas mo, yung tamis mo, pagkatapos nun, ngunguyain ka nila. Tapos magkukunyari silang mahal na mahal ka nila pag uwi mo ng Pilipinas kasi may konti ka pang lasa. Tapos pag wala ka ng lasa, tangina, idudura ka na sa kalsada. Sabihin nyo ngayon na mali ako. Walang magsasabi ng ganyan sa inyo, Pilipinas. Walang magsasabi ng ganyan sa inyo. Kasi walang katulad ko na may pagmamalasakit sa inyo na hindi ko hangad yung pera ninyo. Ang hangad ko yung ikakabuti ninyo. Hindi ako interesado sa pera ninyo. Kung di nyo napapansin, ang daming ang gusto mag-sponsor dito. Tangina, nagtitinda kami sa kalsada. Oh. Ang daming gusto mag-sponsor dito. As of the moment, ang pinakamalaki by far, isang tao, 10 million pesos. 10 million pesos gustong i-invest dito. Hindi ako interesado. Hindi ako interesado. Hindi dahil mayaman si Chester. Hindi ganun eh. Hindi yun eh. Hindi yun ang konsepto eh. Ang konsepto, paano sasabay ang Pilipinas kung tatanggap ako ng investment? Eh di ba ang labas nun niloko ko lang kayo? Di ba? Di ba ang labas nun niloko ko lang kayo? Kinuha ko lang yung investment ng mga investor. Gumawa lang ako ng clout. Sumabay ang Pilipinas. May na-inspire. May nagbigay ngayon 10 milyon para gumawa ako ng restaurant. Tapos ako lang mag-isa yung kumita. Tapos nilaglag ko na ngayon yung mga sumasabay sa akin. Hindi ko gagawin sa inyo yun. Parang itinulak ko kayo sa bangin nun. Hindi ko gagawin sa inyo yun, Pilipinas. Kung hindi nyo naiintindihan, hindi pera ang habol ko dito. Oo, I will have a fucking million pesos pagkatapos itong proseso na to. At pinaghirapan ko yun, bakit hindi? Bakit hindi? I will have 1 million pesos pagkatapos itong putang inang proseso na to na hindi biro, nasa ulanan kami, nasa initang kami, puyat kami, pagod kami, pinaghirapan namin ito. We will have 1 million pesos. Pero ang magiging achievement nitong project na to, mula umpisa hanggang pagdating sa dulo, yung dami ng mga taong sumabay. Hindi yung magkapera kami. Hindi yun ang punto rito. Hindi magkapera kami. Kasi kung gusto ko lang kumita ng pera, tangina flipping lang ako. 2-3 mansyon ng mga tropa ko, ibenta ko lang yun. Magaling akong magsalita. I am an outstandingly good closer. Magaling akong deal closer. Tapos kagad ang transaction sa akin. Magaling ako magsalita, magaling ako mag-close ng deal. 2-3 mansyon lang ng mga tropa, ibenta ko yung commission lang dun sa mga yun. Putang ina, baka lumampas pa nga ng 1 milyon, 1 mansyon eh. Mabenta ko lang yun. Walang 1 buwan, tapos yan. Kung pera lang ang habol ko rito, napakadaling pumitik ng pera. Nakita mo yan kung paano ako galing ko pumitik ng pera, Gail. Magaling akong pumitik ng pera. Magaling akong gumawa ng pera. Hindi pera ang habol dito. Hindi pera ang habol dito. Uulitin ko, hindi pera ang habol namin sa inyo. Hindi pera ang gusto ko sa inyo.
Ang interest ko dito, yung dami ng mga taong makakasabay. Sabay-sabay tayong uusad. Yun ang konsepto. Hindi pera. Kaya dun sa mga nag-i-invest, ipagpatawad ninyo na. I will be, you may say that I am sometimes rude for saying, and I may probably be arrogant by saying na hindi ko kailangan yung pera ninyo. Pero hindi po yun pagka-arrogante. Pagmamalasakit po yun sa kapwa-tao na gusto kong sumabay yung mga tao. Yun ang pinaka-bottom line na to. Hindi ito para si Chester magkapera, si Chester yumaman. Tanginan nyo, hindi nyo alam kung magkano ang pera ko. Hindi nyo alam. May pera ako. May sapat ako para sa sarili ko. May bubong ako sa ibabaw ng ulo ko. May damit akong sinusuot. May kinakain akong pagkain. Nakakalisaw-lisaw pa ako dahil may sasakyan ako. Hindi pera ang habol ko sa inyo. Ang habol ko sa inyo, yung mga buhay ninyo maiayos. Matulungan kayong maiayos. At hindi ko kayang ayusin yan para sa inyo. Ang kaya ko lang gawin, ipakita sa inyo kung paano ayusin yung sarili kong buhay. Tapos sasabay kayo ngayon. Sa pagsabay ninyo, marami tayo ngayong sabay-sabay na nakakapag-ayos ng mga kanya-kanyang mga buhay natin. Yun ang target ko. Ang target ko rito, yung buhay ng kapwa-tao maiayos. Hindi pera. Hindi kasikatan. Wala na nga akong pakialam sa kasikatan, kung di nyo napapansin. Wala na akong pakialam. Kung may pakialam pa ako sa kasikatan, imbuduhin ko na lang sa mismong page ko. Kung di nyo napapansin, tad-tad nga ng violation yung page ko eh. Kanina, di ba, habang nagla-live tayo sa TikTok, tanga na, nakita mo yon, mismong nagka-violation na naman. 2 pa yung violation ko sa TikTok. Wala na akong pakialam. Wala akong pakialam sa violation. Wala akong pakialam kung wala akong kinikita sa Facebook. Wala akong pakialam kung wala akong kinikita sa TikTok o sa YouTube o sa kahit na anong platform ko. Wala akong pakialam kung wala akong kinikita. Wala na nga akong pakialam doon sa mga nagpapakalat ng mga videos ko na mukha ko yung nakalagay sa mga accounts nila, pinapayagan ko na eh. Kahit sino pwedeng mag-upload ng kahit na ano tungkol sa mukha ko, tungkol sa sinabi ko. Ang request ko lang sa inyo, huwag kayong manloloko ng kapwa-tao. Pero hindi na para pumunta pa sa akin yung pera. I have the option para yung The Chichester Official, lahat ng mga videos doon pwede kong pwede kong lagyan ng copyright. Meron na akong ganung feature sa Chichester Official. Pero nakita nyo, nagla-live ako ngayon dito sa Project 1M na halos wala nga ka-feature yung Project 1M bukod sa stars. Wala ka-feature ito eh. Yung copywriting nandun na ngayon sa The Chichester Official. Pero tignan mo, ni isang video wala akong kinopyright. Wala. Ano dahilan? Para kumalat yung mismong message ko sa mundo. Makinabangan lahat ng tao. Kung hanggang saan man ang maaabot niyan, kung hanggang saan nyo kayanin ang buhay ko. Yun ang target dun eh, yung kapwa-tao. Yung hindi na nabubuhay, mabuhay kayo uli. Tamo katulad doon, may anxiety na. Hindi mo alam kung ano ngayon ang magiging buhay niyan. Pero sa akin, kaya nga nagtsatsaga ako para sa mga taong katulad ninyo eh. Yung may anxiety, may depression, yung nagpapakamatay ka na. Diba? Ayaw mo na rito sa buhay na to? O tara, kilusan na lang natin. Mabuhay tayo para sa ibang tao. Parehas naman tayo, ayaw na natin dito eh. Including myself. Lahat naman tayo may pinagdadaanan eh. Diba? Lahat tayo. May depression ka? Congratulations. Pare-parehas tayo. May anxiety ka? Congratulations. Pare-parehas tayo. Lahat naman tayo. Pero ang pinagkaiba ng anxiety at depression ko, hindi katulad nung sa inyo. Yung sa inyo, para sa sarili nyo lang eh. Ako, para sa kapwa-tao ko yung anxiety ko eh. Anong magiging buhay ng mga nakapaligid sa akin pag wala na ako? Diba? Anong magiging buhay nitong mga kapwa-tao ko pag wala na ako? That's what keeps me awake at night. Kung meron ka mang depression, kung meron ka anxiety, hindi mo alam kung anong tumatakbo sa utak ko. Baka problema mo lang yung sarili mo eh. Ako, problema ko yung kapwa-tao ko eh. Diba? Alam mo, ito advice ko sa'yo. Kung sino ka man na dumadaan ngayon sa pinagdadaanan mo, yung depression mo, yung anxiety mo, yung sakit na dinaanan mo galing sa mga kamag-anak mo, matuto kayong mag-promote at mag-demote ng mga tao sa buhay nyo.
Matuto kang mag-angat ng posisyon ng tao sa buhay mo at matuto kang magbaba ng posisyon ng tao sa buhay mo. Hindi dahil kadugo mo, automatic kapamilya mo na kagad yan. Hindi. Hindi. Karamihan sa mga kadugo, upal. Karamihan sa mga kadugo, lalamunin ka lang. Naghahanap sila ng kung sino man na nalulunod kasi sila. Kahit sino na magiging life raft nila out of poverty, out of the misery that they have, kahit sino ka pa, may pera ka, lulunurin ka ng mga putang inang yan. Maniwala ka sa akin, lulunurin ka niyan. And it takes one to know one. Alam ko yung pakiramdam na yun. Tangina, mula nung nagkapera ako, nagsilapit sa akin ng mga ulul eh. Diba? Tapos may pagkakataon, medyo lumagapak ako ng bahagya, tangina na, wala ang mga ulul eh. Samantalang sila nga yung dahilan kung bakit ako lumagapak. Diba? Tapos ngayong nakakabawi-bawi na, marami na uli. Usad na uli. Lumulutang na uli, lumilipad na uli. Tangina, here comes a new challenger. Ang dami na namang mga linta nagsisidikit sa akin. Yung iba, influencer pa. Nangungutang. Milyon ng inuutang. Tangina. Milyon ang inuutang. Alam mo, hindi. Unahin mo na lang yung sarili mo. Unahin mo na lang yung sarili mo. Unahin mo muna yung sarili mo. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. And here's a direction for you. Pumili ka ng mga tao na alam mong sulit. Ayaw mo na sa buhay mo? Mabuhay ka para dun sa mga tao na sulit paglingkuran. Ang pinakasulit sa lahat, gawin mo yun sa pangalan ng Panginoon. Magandang umaga sa Philippines. Mahal na mahal kita.